Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Upang maibsan ang estado ng mga utang ng pambansang pamahalaan, binuksan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang oportunidad sa Maharlika Investment Fund o MIF upang mahikayat na mag-invest sa ibang bansa sa Pilipinas. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay mula sa kanyang talumpati sa kamakailang 10th Asian Summit Singapore, kung saan nilinaw niya ang potensyal ng Pilipinas upang punan ng investment sa mga infrastruktura at sa sektor ng enerhiya at agrikultura. Dagdag pa rito, tiniyak ng Pangulo na hindi makikilahok ang mga politiko sa mga operasyon dito, kung saan ang tanging mga professional fund managers lamang ang bahalang magproseso ng mga pangangailangan sa mga posibleng investment sa bansa. Alinsunod sa pagkakaroon ng greener, more vibrant at interconnected metropolis, plano ng Metropolitan Manila Development Authority sa pakikipagtulungan ng Philippine Reclamation Authority at Pasay City Local Government Unit na magtayo ng promenade project sa kahabaan ng Roxas Boulevard. Narito ang buong ulat. Alinsunod sa groundbreaking ceremony ng Roxas Boulevard Promenade Project, nilagdaan na ng Metropolitan Manila Development Authority at Philippine Reclamation Authority ang Memorandum of Agreement para dito. Ang kasunduang ito ay para sa planong pagtatayo ng higit 1.5 ektarya ng linear park sa kahabaan ng Roxas Boulevard sa lungsod ng Pasay mula sa corner ng EDSA hanggang Libertad Pumping Station. Sa ilalim ng proyekto ay magkakaroon ng mga bike at jogging paths, pet park, wellness plaza, rest areas at football pitch. Ayon kay MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes, ang ADAPA Park project na ito ay parte ng urban renewal project ng ahensya para i-promote ang active lifestyle, mag-develop ng open spaces para sa mga taong nais magpahinga, mag-exercise at mag-bonding kasama ang mahal sa buhay. It's just a kanal na naka-enclose. So wala ka naman pwedeng itayo na mataas dyan na structure. Kaya tayo nga ay nakapag-usap at nakapagnayan sa PRA na siyang may-ari ng kanal na ito. It's a titled property. Para instead na ganyan lang siya, konkreto, ay malagyan natin ng amenities para magamit ng ating mga kababayan as park. Dagdag pa ni Artes na ang lawak ng espasyo ng lugar ay angkop sa pag-develop ng isang parke. Ang promenade project na ito ay may kaukulang budget na 70 milyong piso, kung saan ang construction fund ay magmumula sa MMDA habang makikipagtulungan naman ang ahensya sa gobyerno at sa lokal na pamahalaan ng Pasay para sa pondo ng maintenance nito. Kaugnay nito, naghahanap din ng oportunidad ang ahensya na makapag-develop rin ng mga parke sa Taguig, Maynila at Pasig. Samantala, inaasahan namang matatapos ang proyekto bago sumapit ang Kapaskuhan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Arestado ang 2 drug suspect na nakuhanan ng shabu na nagkakahalaga ng 136 milyong piso sa Parañaque City kahapon ayon sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Isinaad ni PDEA spokesperson Derek Carion na hawak ng mga suspect ang nasa 20 kilo ng shabu na nakabalot sa Chinese tea bag at buy-bus money sa operasyon dakong alas 5 ng hapon sa Concord Village sa Barangay Tambo. Dahil dito, sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Oportunidad ng Maharlika Investment Fund binuksan ni PBBM sa 10th Asian Summit. Mga Pilipino sa Libya ligtas matapos tumama ang bagyo. DICT titiyaking magagamit ang National Digital ID bago matapos ang taon.
DBM inanunsyo ang pamamahagi ng performance-based bonus sa mga kawani ng pampublikong paaralan. Dole Central Visayas Wage Board inaprubahan ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Team Philippines aarangkada sa Asia 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang direktibang magdaragdag ng 2 taong extension sa Executive Order No. 4 Series of 2023 na magbibigay ng panahon para sa pagbabayad ng agraryong utang ng mga magsasaka na kabilang sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Ito ay matapos ipresenta ng Agrarian Reform Department ang Implementing Rules and Regulation o IRR ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Reform Emancipation Act na magbebenepisyo sa higit 100,000 magsasaka. Bukod pa rito, hinikayat ng Pangulo ang DAR kasama ang iba pang ahensya na siguraduhin ang maayos na pagpapatupad ng IRR at tulungan ang mga magsasaka na mabawasan ang kanilang suliranin at mas magbenepisyo sa lupang kanilang sinasaka. Sinisiguro ng COMELEC na masasampahan ng kaso ang mga kandidato ng BSKE na sangkot sa premature campaigning bago pa sumapit ang halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kinakailangan na mayroong masampahan at madiskwalipika ang mga violators, mapaisa man o higit sa 100 ang bilang. Kaugnay nito ang paglulunsad ng Task Force kontra EPAL kung saan nakapagtala ng higit kumulang na 407 kandidato na sangkot umano sa premature campaigning. Hinihiling ng transport groups ang taas singil sa pasahe, partikular ang provisional na dagdag pisong pasahe na inaasahang sisiyasatin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Tugon ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, nauunawaan ng ahensya ang tinataya ng transport groups subalit hindi ito maipatutupad ng agaran dahil sa posible nitong epekto sa ekonomiya ng bansa. Dagdag niya, bawat pagtaas ng pasahe ay may kaakibat na domino effect sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Gayunpaman, tinitiyak niya na susuriin nila kung kailan ang tamang panahon upang ipatupad ang taas pasahe sa publiko. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, oportunidad ng Maharlika Investment Fund binuksan ni PBBM sa 10th Asian Summit. Mga Pilipino sa Libya ligtas matapos tumama ang bagyo. DICT titiyaking magagamit ang National Digital ID bago matapos ang taon. DBM inanunsyo ang pamamahagi ng performance-based bonus sa mga kawani ng pampublikong paaralan. Dole Central Visayas Wage Board inaprubahan ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Team Philippines aarangkada sa Asia 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sinabi kahapon ng Office of Civil Defense o OCD na hindi pa sila nakatatanggap ng mga ulat ng pagkamatay mula sa magnitude 6.4 na lindol na naganap sa Dalupiri Islands sa bayan ng Calayan, Cagayan noong Martes ng gabi.
Samantala, isinaad din ng ahensya na 5 katao ang naiulat na nasugatan dahil sa gubuhong pader matapos ng nasabing lindol. Idinagdag din nito na ang OCD Region 2 o Cagayan Valley kasama ang Cagayan at Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Councils ay patuloy na nagmo-monitor at nagsusuri sa sitwasyon habang naka-standby ang search and rescue teams. Sa pagtaas ng mga insidente sa road rage, nais ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II na magkaroon ng komprehensibong batas laban dito. Narito si Danisa Lopez para sa buong detalye. Ipinahayag ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang kanyang hangarin na magkaroon ng batas hinggil sa mga insidente ng road rage. Kasalukuyan namang inaaral na ng LTO ang pupwedeng ibigay ng mas mahigpit na parusa para sa mga sangkot dito sapagkat ayon kay Mendoza, hindi umano mabigat ang mga parusang mayroon ng kasalukuyang batas. Paliwanag niya na limitado umano ang mga ito kung kaya't nais niyang magkaroon ng special law na magkikilala sa penalty ng mga insidente sa road rage. Bilang tugon naman ng LTO sa mga ganitong pangyayari ay agad silang naglalabas ng show cause orders para sa mga driver gaya na lamang sa kaso ni Wilfredo Gonzales na nagkasa ng baril sa harap ng siklista. Para naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, mas mabibigyan ng proteksyon ng publiko sa paglikha ng special law na naglalayong maiwasan ang mga insidente ng road rage. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, walang Pilipinong naiulat na namatay o nasaktan sa baha sa silangang Libya dulot ng nakamamatay na bagyong tumama sa bansa nitong kamakailan lang. Isinaad ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza na mayroong hindi bababa sa 1,100 mga Pilipino sa silangang Libya at 90 sa kanila ay naninirahan sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa Tripoli sa mga Filipino community leaders doon at patuloy nitong binabantayan ng iba pang developments. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, oportunidad ng Maharlika Investment Fund binuksan ni PBBM sa 10th Asian Summit. Mga Pilipino sa Libya ligtas matapos tumama ang bagyo. DICT titiyaking magagamit ang National Digital ID bago matapos ang taon. DBM inanunsyo ang pamamahagi ng performance-based bonus sa mga kawani ng pampublikong paaralan. Dole Central Visayas Wage Board inaprubahan ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Team Philippines aarangkada sa Asia 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.